Magandang araw mga Math Explorers! Ako nga pala si Teacher Lawrence. Samahan niyo akong lakbayin ang mundo ng asignaturang matematika. Handa na ba kayong simulan ang ating math adventure? Natutukoy ang tamang pagkakasunod-sunod ng unit of fraction. Nasusulat ang tamang pagkakasunod-sunod ng unit of fraction. At ang panghuli ay napapalagan ang konsepto ng pagkakasunod-sunod ng unit of fraction. Bago tayo magsimula, tayo sama-samang magdasal. Itaas natin ang presensya natin sa Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and love, and have lots of Amen. Mga bata, tumingin nga sa harapan, sa kaliwa, sa kanan. May nawawala ba sa iyong katabi? Ibig sabihin ay wala tayong liban sa klase. Bigyan niyo nga ako ng isang bagsak. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, ating balikan ang ating pinag-aralan. Tumas nga ang handa na. Magaling! Ang ating pinag-aralan nung pangkaraan ay tungkol sa comparing unit fraction. Mga bata, ano nga ang pinag-aralan natin nung nakaraan? Mahusay, ang ating pinag-aralan nung nakaraan ay tungkol sa comparing unit fraction. Bata, laging tandaan, ang comparing unit fraction ay ang pagtukoy kung aling fraction ang mas malaki o maliit sa pagitan ng dalawang unit fraction. Bago tayo magsimula sa ating aralin, may babasahin akong kwento, kaya kayo ay makinig. Pero bago tayo magsimula, ano nga ang pamantayan sa pakikinig habang binabasa ko ang kwento? Magaling! Maupo ng maayos habang nakikinig at huwag ingay. Mukhang handa na kayo sa kwento. Ang ating kwento ay pinamagatang Ang Kaarawan ni George. Kaarawan ni George. Sa kaarawan ni George ay may inihanda ang kanyang magulang na mga piraso ng cake para sa kanyang tatlong kaibigan. Ano nga ulit ang inihanda ng magulang ni George para sa kanyang kaarawan? Magaling! Ang inihanda ng magulang ni George ay piraso ng cake. Para sa kanyang unang kaibigan na si John Mark, ang kinuha niya ay 1/2 na piraso ng cake sapagkat siya ang nauna kay Josh. Kay Josh naman ay 1/3 sapagkat siya ang pangalawa. At ang panguli naman ay si John Michael, 1/4 ang natira sa kanya sapagkat siya ang huling kumuha ng piraso ng cake. Mga bata, ibigay niyo nga ang sukat ng cake na kinuha ng tatlong kaibigan ni George. Magaling! Ang sukat ng cake na kinuha ng tatlong kaibigan ni George ay 1/2, 1/3 at 1/4. Ano pa ang napapansin niyo mga bata? Mahusay ang pagkakasunod-sunod mula sa malaking pagkakahati ng fraction hanggang sa maliit na hati ng fraction. At sama-sama silang magkakaibigan, masayang kumakain ng peraso ng cake. Pero bago ang lahat mga bata, tama ba ang ginawa ni John Mark at Josh sa pagkuha ng cake? Tama mga bata, mali ang kanilang ginawa. Sapagkat hindi nila pinantay-pantay ang pagkakahati-hati ng cake na dapat ay iisa lang ang sukat. Kaya laging tandaan mga bata na mali ang maglamang, lalo na sa kaibigan. Ngayon naman, ang napansin nyo kanina ay ang halimbawa ng pagkakasunod-sunod simula pinakamaliit papuntang pinakamalaki na fraction na tinatawag na unit fraction. Ang unit fraction na may mas mataas na denominator ay mas mababa ang value. Ang unit fraction naman na mas mababa ang denominator ay may mas mataas ang value nito. Kung iaayos ang unit fraction ito sa pababang ayos, ang mauuna ay ang pinakamataas na value
susundan ng mas mababa at ang huli ay pinakamababang value. Mga bata, alam naman natin ang unit fraction ay magkakapareho ang numerator. Kaya ang ating papansinin na lang dito ay ang tama, denominators. Tandaan mga bata, mas mababa ang numero, mas mataas ang value. Mas mataas ang numero, mas mababa ang value. Kaya mga bata, kung pababang ayos ang ating gagawin, uunahin natin ang may mas pinakamataas na value. Ito ay ang 1/2, 1/3, at ang huli ay 1/4. Ang susunod na unit fraction naman mga bata ay ang 1/2, 1/9, at 1/5. Kung iaayos natin ang unit fraction na ito sa pataas na ayos, ang may mauuna ay ang pinakamababang value, susundan ng mas mataas, at ang huli ay ang pinakamataas na value. Ano nga ang kailangan natin tandaan mga bata? Mas mababa ang numero, mas mataas ang value. Mas mataas ang numero, mas mababa ang value. Ngayon, hanapin natin sa tatlong unit fraction ang may mas mataas na numero ngunit may mababang value. Ang sagot ay 1/9, 1/5, at 1/2. Ang 1/9, 1/5, at 1/2 ay nakaayos sa pataas na ayos. Makikita natin mga bata sa paglalarawan na ang 1/9 ay ang pinakamaliit o pinakamababang value. Samantalang ang 1/2 naman ay may pinakamalaki o pinakamataas na value. Ang mga fraction na ito mga bata ay saan nga nakaayos? Magaling mga bata, ito ay nakaayos sa mataas na ayos. Magaling! Mga bata, may inihanda akong pagsasanay. Ito ang panuto. Isaayos sa pababa at pataas ang unit fraction. Sa pababang ayos, 1/9, 1/3, at 1/6. Sa pangalawa naman ay 1/8, 1/4, at 1/2. At para naman sa panghuli, 1/6, 1/4, at 1/3. Magaling! Ito ang sagot para sa number 1. 1/3, 1/6, at 1/9. Magaling mga bata. Para naman sa pangalawa, ano nga ang sagot? 1/2, 1/4, at 1/8. Paano naman sa panghuli? Tama! 1/3, 1/4, at 1/6. Mahusay mga bata. Tigyan nyo nga ako ng isang bagsak. Sapagkat tama ang inyong lahat ng sagot. Ano nga ang kailangan tandaan mga bata? Magaling! Mas mababa ang numero, mas mataas ang value. Mas mataas ang numero, mas mababa ang value. Ngayon naman ay may pagsasanay pa tayo. Isaayos sa pababa at pataas ang unit fraction. Ngayon naman ay sa pataas na ayos. Para sa unang tanong, 1/4, 1/5, at 1/9. Tama. Para naman sa pangalawa, 1/2, 1/3, at 1/8. Para naman sa panghuli, 1/3, 1/6, at 1/9. Ito ang sagot nyo. Para sa panguna, 1/9, 1/5, at 1/4. Para naman sa pangalawa, 1/8, 1/3, at 1/2. Para naman sa pangatlo, 1/9, 1/6, at 1/5. Mahusay mga bata, bigyan nyo nga ako ng isang bagsak. Sapagkat tama ang inyong sagot, ano nga ang kailangan natin tandaan mga bata? Mas mababa ang numero, mas mataas ang value. Mas mataas ang numero, mas mababa ang value. Ngayon naman mga bata, ay kayo ay gugrupo ko sa tatlo. Ang ating laro ay pinamagatang Fraction Order Challenge. Ano nga ang pamagat ng ating laro?
Fraction Order Challenge. Sa larong ito, ang bawat grupo ay may 7 miyembro. Bibigyan ko kayo ng tig-isang folder bawat grupo na sasagutan nyo sa loob ng 10 minuto. Kung sino ang may pinakamaraming tamang sagot ay siyang panalo. Magsimula na tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang 10 minuto. Pupunta sa unahan ang bawat grupo at iniulat ang inyong sagot. Para sa unang grupo, Group 1. Panuto, ayusin ang unit fraction ayon sa pababang ayos. Ang tanong, 1/9, 1/6 at 1/2. Para naman sa pangalawa, 1/6, 1/4 at 1/3. At para naman sa panghuli, 1/8, 1/3 at 1/2. Ang sagot nila ay, para sa una ay 1/2, 1/6 at 1/9. Para naman sa pangalawa, 1/3, 1/4 at 1/6. At para naman sa huli, 1/2, 1/3 at 1/8. Bigyan nga ng isang bagsak ang unang grupo sapagkat tama ang kanilang sagot. Para naman sa pangalawang grupo, ayusin ang unit fraction ayon sa pataas na ayos. Para sa una, 1/2, 1/3, 1/8. Para naman sa pangalawa, 1/3, 1/8, 1/9. Para naman sa pangatlo, 1/4, 1/5 at 1/8. Ito ang kanilang sagot. 1/8, 1/3 at 1/2. Para naman sa pangalawa, 1/9, 1/8 at 1/3. Para naman sa panghuli, 1/8, 1/5 at magaling, 1/4. Bigyan nyo nga ang isang bagsak ang pangalawang grupo sapagkat tama rin ang kanilang sagot. Para naman sa panghuling grupo, isaayos ang larawan ayon sa pababang ayos. Ito ang kanilang sagot. Para sa unang larawan, magaling. Para naman sa pangalawa. At sa huling larawan naman ay mahusay. Napakahusay pangatlong grupo. Bigyan nyo nga ng isang bagsak sapagkat tama rin ang kanilang sagot. Mga bata, ano nga ba ang pinakamahalagang tandaan sa order yung unit fraction? Magaling! Mas mababa ang numero, mas mataas ang value. Mas mataas ang numero, mas mababa ang value. Sa tingin nyo, meron bang matutulong ang inyong natutunan ngayong araw sa ating pang-araw-araw na buhay? Tama! May matutulong ang inyong natutunan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang unit ordering fraction ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa atin na maayos na magkumpara at mag-ayos ng mga fraction. Ito ay nagpapahintulot sa atin na malaman kung alin fraction ang may mas malaki o mas maliit na may mga sitwasyon sa buhay natin na kung saan ito ay lubos na kapakinabang. Tulad ng pagbabahagi ng bahagi ng portion ng mga bagay tulad ng binahagi kong kwento tungkol sa kaarawan ni George. Ito rin ay isang pangunahing konsepto ng matematika na nagpapalakas ng mga kaalaman, kakayahan sa pag-aaral ng mga numerasyon. Ngayon naman mga bata, susubukan ko kayo kung may natutunan kayo sa ating pinag-aralan. Ito ang panuto. Ayusin ang sumusunod na pangkat ng unit fraction mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ang una ay pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 1/8, 1/10, 1/5, 1/9, 1/3, 1/6, 1/4, 1/2 at ang huli ay 1/7. Ano nga ang sagot mga bata? Tama! Tama ang inyong sagot. Ang una ay 1/2, 1/3, susundan ng husay, 1/4. Ano nga ang kasunod ng 1/4? Magaling! 1/5, susundan ito ng 1/6, 1/7. Ano nga ang kasunod ng 1/7?
Mahusay, 1/8 at 1/9. At ang pinakahuli ay magaling, 1/10. Mahusay mga bata sapagkat tama ang inyong mga sagot. Para naman sa pangalawa, Pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 1/8, 1/10, 1/5, 1/9, 1/3, 1/6, 1/4, 1/2, at 1/7. Kung ito ay iayos natin sa ang sagot nito ay mahusay, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/8, 1/6, 1/5. Ano nga ang sunod ng 1/5? Tama, 1/4 at susundan ng 1/3. At ang pinakahuli ay ano nga mga bata? Mahusay, 1/2. Bigyan nyo nga ako ng isang palakpak sapagkat tama ang inyong mga sagot. Mga bata, ihanda nyo nga ang inyong pulang kwaderno at isulat itong nasa pisara. Makinig sa aking panuto. Ito ang panuto. Mag-drawing ng masayang muka kung ang pangkat ng unit fraction ay nakaayos mula sa 1/7, 1/6, 1/5 at 1/2. Para naman sa pangalawa, 1/9, 1/5, 1/7 at 1/6. Para naman sa pangatlo, 1/4, 1/7, 1/9 at 1/8. Para naman sa pangatpat, 1/9, 1/7, 1/3 at 1/2. Para naman sa panglima, 1/8, 1/7, 1/6 at 1/5. Magaling mga bata! Tama ang iyong sagot. Ang sagot para sa unang tanong ay tama, masayang mukha. Para naman sa pangalawa, mahusay, masayang mukha. Para naman sa pangatlo, magaling, masaya ulit mukha. Para naman sa pangapat, wala kayong ginuhit. Magaling, tama ang inyong sagot. Para naman sa panghuli ay magaling, masayang mukha. Pagpalakpakan nga tayong lahat sapagkat tama ang inyong sagot. Tumaas nga ang kamay ng nakaintindi ng ating aralin. Mahusay, nagagalak si Teacher Lawrence sapagkat kayo ay natuto sa ating paglalakbay. Para naman sa ating huling gawain, kayo ay iiwan ko ng takdang aralin. Magbigay ng tig-3 halimbawa ng ordering unit fraction mula sa pinakamataas na ayos hanggang sa pinakabababa na ayos at pinakamababang ayos hanggang sa pinakamataas na ayos. Hanggang dito na lang muna mga bata. Tandaan ang sinabi ni Nelson Mandela, ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang sandata na maaari mong gamitin upang baguhin ang mundo. Muli, ako nga pala si Teacher Lawrence. Hanggang sa muli nating paglalakbay. Paalam!